squad. Kaya kahit magwala si dating Presidente Digong, kahit anong gawing kalukuhan, di ano sa Senado na pinapakita, gagawin at gagawin mo yan hanggat hindi ho ito napaparusahan. Hindi gawain ng sibilisadong tao ang estilo ni Duterte. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ay grabing pagsisisi nitong si Senador Bato dahil nilaglag siya nitong si Digong. Alam niyo mga kaibigan, itong si Bato ay talagang interesado upang magkaroon ng Senate hearing na imbestigahan ang kanyang sarili diyan ho sa Senado. Kasi ang purpose niya ho ay linisin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga taktika na rason na pawang mga kasinungalingan. And relation, hindi ho nangyari yun. Dahil lalo pong nadiin si Bato, lalong nadiin si Digong, lalong nadiin ang mga sangkot dito sa tinatawag na peke, na drug war. Nako ho, sabi nga ni Duterte, si Bato, yung nasa kanan ko, sa bandang tabi na yan, ay mga sangkot at commander ng Davao Death Squad na tinuturo si Bato. Nilaglag ng tulo yan. Kaya ang laki ng pagsisisi ni Senador Bato. Wari nagsasabi, sumusukdot sa kanyang mga puso at isipan, sana hindi na nag-hearing, tuloy na bisto ako. Anak ng katakot-takot. Talagang digital lang karma. Mga mahal, kung taga-subaybay. Napakarami ho ang nangyari diyan sa Senate hearing. Nandiyan ang lapastanganin ng dating Pangulong Duterte, ang kabastusan, bastusin ang taong bayan, bastusin ang mga senador na matitino na nag-iimbestiga po sa kanya. Pipera si Bato, ha? Hindi ho kagalang-galang yan. Pipera si Bongo, pipera si Robin Padilla. Mga wala hong ano yan. Mga wala ho tayong pakinabang diyan. Hindi ho nagsisilbi sa taong bayan niyan bilang senador. Pinagsisilbihan ho niyan ay itong si Digong. Datapwat nandyan ho sa hearing nagpakita. Pakitang tao kunwari ay nandiyan. Ba't ang purpose po niyan, mga yan, ay pagtanggol si Duterte. Napakalaking pagsisisi ho dito ni Bato dahil lumalabas ho sa investigasyon ay lalong nadiin dahil lumalabas din ho siya ay commander, sangkot, membro ng Davao Death Squad. Lumalabas din ho sa investigasyon na inuutusan siyang pumaslang ayon sa pag-amin ni dating Presidente Digong. Mantakin mo, tinatanggi ni Bato na hindi siya sangkot sa anuman na pagpaslang, subalit inaamin ni Digong na inuutusan niya ang mga pulis na pumaslang kasama si Bato na membro ng Davao Death Squad. Inuutusan pumaslang ng mga inosente. Mga kaibigan, sa puntong ito gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga kalukuhang pambabastos at iba pang eksena, nakatarantaduhan, kagaguhan na pinagagawa ho ni Bato at ni dating Presidente Digong dito ho sa naganap na hearing sa Senado. Kapag may pagkakataon po kayo, inanyayahan ko kayong panoorin at nang sa ganon
lubos po nating maunawaan. Heto po, nako. Si dating Pangulong Duterte nang tanungin sa pagdinig ng Senado tungkol sa Davao Death Squad para hindi niyang tinanggi na inutusan niyang pumatay ang mga pulis at militar sa kasagsagan ng war on drugs. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko. Yan ang diretsang sagot ni dating Alam nyo, kabastusan to eh. Kita nyo, ang dami yung pag-amin dito ho. May pag-amin siya na commander at membro ng Davao Death Squad. Itong mga pulis sa pangunguna nitong si Bato. Subalit, paliko-liko ho eh. A minute, a second, pagkalipas ng ilang minuto, pabubulaanan niya, babaguhin ang statement. Pinaglalaruan ng taong bayan, pinaglalaruan ang Senado, binabastos ang Senado. Sino ba si Duterte? Naging presidente ho. Tama, naging presidente. Pinakamataas na posisyon na dapat ang makikita po natin sa kanya ay kapupulutan ng aral. Nag-ahari-harian ho ito eh. Ang akala niya ho ay ang buong pagkakaalam niya sa sarili niya ay wala na makakapigil sa kanya anuman desisyon kahit mali. Ayan ang pinapakita niya ho eh. Diyan sa Senado. Ay sandali ho, mapapahaba tayo eh. Ang dami ko pang dapat ibigay na opinion dito eh. Isang kinakain natin Duterte. Naging presidente ka nga, dapat ikaw pa ang maging huwaran. Ay hindi, bastos ka. Binabastos mo ang Senado, binabastos mo ang taong bayan, pinaglalaruan mo. Nako, mapapahaba tayo dito, ito pa. Duterte sa tanong kung inutusan ba niyang pumatay ang mga polis sa kasagsagan ng war on drugs. Banat tuloy ni Senator Risa Hontiveros, hindi gawain ng sibilisadong tao ang estilo ni Duterte. That's your view, that. It's not my Hindi ka dumaan lang, hindi ka dumaan pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Alam niyo, pabalikin ako, sir, kakawain ko uli yan. Inamin na Kita niyo ho, kung pabalikin at bigyan ng pagkakataon maging presidente ulit, ay gagawin ulit ang ginawa na pumaslang. Tsaka walang katuwiran ng matino dito eh. May pag-amin, tapos biglang pagkalipas ng ilang minuto, babawiin. Dapat po dito, nananawagan po tayo sa ating Senate President. Papayag po ba kayo na bastusin ang Senado? Ano po ang rules nyo sa pag-iimbestiga ng ganito? Ano po ang batayan nyo para bigyan ng anumang parusa ang isang sumasalang sa investigasyon? Ay kung maliit po na tao ang ganyan, katulad ko, na sumalang sa ganyang investigasyon, kung ganyang asal ang inaasal ho kay dating Presidente Digong na walang iya, ay may paglalagyan ho yung Senado na contempt dahil arrogant. Ba't hindi eh? Walang nangyari ho. Ano nangyari? Wala ho. Kaya kahit magwala si dating Presidente Digong, kahit anong gawing kalukuhan, di ano sa Senado na pinapakita, gagawin at gagawin ho yan hanggat hindi ho ito napaparusahan ng mga pinagagawa niya. Bigyan po natin ng sampul ito, Senate President. Sino man ang kinaukulan, kung ano man ang rules na pinatutupad diyan sa Senado, alam ko may rules ho diyan para maging smooth, tamang pagsagot. Ay makikita niyo ho naman kapag arrogante, yung mga maliliit na katulad ko nasasagot diyan, kulong agad. At kung hindi man kulong, may consequence, may parusa na nababatay ho na legal. Nako ho,
Eto pa. Manny Duterte na may binuo nga siyang death squad noong mayor pa siya ng Davao. Pero binuo lang daw ito para labanan ang mga kriminal. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Dito na siya tinanong ni Hontiveros kung may reward ang mga DDS. Sabi ni Duterte, wala, dahil may mga mayayaman umano sa Davao na nagbabayad para ipapatay ang mga kriminal sa lungsod. Napakadami ho dito ng ano eh. Napakadaming pag-amin ho. O, pwede ba naman yan maraming mamamayan, mayaman sa lungsod, na bumabayad magpapatay? O, ano nangyari yung wala din? Basta sinabi niya lang, ang kakulang parusa ho dito. Dahil hindi ho tama yun. Maraming mamamayan, mayaman sa lungsod, na bumabayad pumatay. Tapos inaamin niya, on the record ho, nasa vlog ko, na membro ng Davao Death Squad, commander. Itong si Bato. Tapos dito ho, sasabihin niya, wala siyang Davao Death Squad. Anak ng katakot-takot. Siraulo na talaga ito eh. Ang klaruhin naman ni Senador Coco Pimentel ang sinasabing death squad ni Duterte, biglang kumambyo ang dating Pangulo. May sarili kayo ngayong tinayo na hit squad? Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako. At magkamali ka and you commit a heinous crime. At walang mapuntahan yung agrabyado. Ako yan. Itinanggi rin ng mga dating hepe ng Davao Police na may death squad ang dating Pangulo. Itinanggi. Malinaw ang pagkamino dito ng dating Presidente Digong na may death squad. Walang patutunguhan ito. Mga kaibigan, kahit ano pa nga ilang hearing ang ganapin ho diyan, kung wala ho ngipin na ipatutupad kung ano ang tamang ipatupad, wala ho mangyayari diyan. Hindi ho tayo nagmamalinis. Dapat ba nating tularan yan? Mga asal ni Digong, puro patay, umaamin ng pagpatay, aminit, sasabihin walang pinapatay. Anak ng katakot-takot. Mga kaibigan, tingnan po natin, hindi po tayo nagko-conclude kung ano ang kahinat na nitong hearing na ito. Dahil maliwanag po dito ang daming pag-amin na pumapatay talaga, inuutusan si Bato na pumaslang sa pamamagitan siya ang membro ng death squad. Malinaw ang pag-amin diyan. At marami pang pagpaslang ang inaamin ni Digong. But pagkalipas ng ilang minuto, sasabihin wala. Nako ho, ano ba ito? Sinto-sinto, siraulo? Mga kaibigan. So, abangan po natin ito kung ano ang magiging recommendation dahil may panibago pang hearing. May isa pang hearing na gaganapin. Malaki ang epekto nito sa Senado. Kung hindi ito bibigyan ng anumang good recommendation na naayon ho sa mga binitawan na pag-amin ni Digong. Asal ni Digong. Nako, marami pa dapat ibigay ko po sa inyong public opinion dito eh. Hinulang po tayo sa oras, pasensya na po. Ako'y nabitin na lang kung nabitin din ho kayo. Ang maliwanag ko dito ay nagsisisi na itong si Bato dahil nga nilaglag siya ni Digong. Hindi niya naisalba ang kanyang sarili at marami pang iba. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan, isang like ko sa video na ito.